Good morning, good afternoon, good evening to each and everyone, especially those at the other side of the world. There is no time and space between us. There is only this present moment and we are one. Ngayong umagang ito, atin pong pagninilayan ang diary entry number 918. February 5, 1937. My Jesus, in spite of everything, I desire very much to unite myself to you. Jesus, if this be possible, take me to yourself, for it seems to me that my heart will burst of longing for you. Oh, how very much I feel that I am in exile. When will I find myself in the house of our Father, delighting in the happiness that streams from the most holy Trinity? But if it is your will that I still go on living in suffering, then I desire what you have destined for me. Keep me here on earth for as long as you wish, even though this be until the end of time. O will of my Lord, be my delight and the rapture of my soul. Although the earth is so filled with people, I feel all alone, and the earth is terrible desert to me. Oh Jesus, Jesus, you know and understand the fervors of my heart. You, O Lord, alone can fill me. Kalima ng Pebrero 1937, aking Jesus, sa kabila ng lahat, labis ko pa rin ninanais na makaisa ka. Jesus, kung magiging posible ito, dalhin mo ako sa iyong sarili sapagkat ang aking puso ay waring sasabog dahil sa pangungilila ko sa iyo. O labis ang aking pakiramdam na ako ay ipinatapon. Kailan ko masusumpungan ang aking sarili na nasa tahanan ng ating Ama? Nagagalak sa kaligayahang dumadaloy mula sa kabanal-banalang Santatlo. Subalit kung iyong kalooban na mabuhay pa ako dito sa mundo at magdusa, aking nanaisin ang kung anumang itinadhana mo sa akin. Panatilihin mo ako dito sa lupa habang nais mo, maging hanggang sa katapusan ng mundo. O kalooban ng Panginoon, maging akin kang kaligayahan at tagapag-aliw ng aking kaluluwa. Bagamat ang mundo ay punong-puno ng mga tao, pakiramdam ko'y nag-iisa ako. At ang mundo ay isang malubhang disyerto para sa akin. O Jesus, Jesus, alam mo at nauunawaan ang pag-aalab ng aking puso. Ikaw lamang, O Panginoon, ang makapupuno sa akin. Still in 1937, ang entry na ito ay siguro napakaraming beses na niyang sinulat. Yung kaugnay dito, yung nananabik siya sa na makaniig ang ating Panginoong Hesus, makapunta sa langit permanently, makita ang Diyos Ama, ganun din, makita ang Diyos in general. No? Pero dahil hindi pa niya oras, palagi niya rin sinasabi, but if it is your will that I may still be alive. Ibig sabihin, matagal pa talaga, hindi pa siya sa kagiat na panahon ay darating. Sabik na talaga na makita ang Panginoon. Yung handang-handa na siya na lisanin ng mundo. Iwan ito at mabuhay ng mapayapa sa kabila. Walang sakit, walang pagdurusa. Sa bahagi niya kasi madalas naman kasi niyang nakaka-unite ang Panginoon. Pero gusto niya permanently. Ay niya nung babalik pa siya sa lupa ulit. I remember Doc Jill who just passed on.
nitong mga nakaraang linggo. Sabi niya, because she was almost there. And I asked her, did you bargain to go back? Or diyan ka na lang? Ang sabi niya, maybe she asked for it. Pero kasi yung sabi niya, if she would ask to go back, may pain, may suffering. Kaganda-ganda na doon sa kabila. Ang saya, ang sarap ng pakiramdam. There's peace, there's love, overflowing love. Nararamdaman niya yon. And if she would decide to go back, napakahirap. Kasi nga, naranasan mo na parang yung makarating ka na sa glory at tapos biglang babalik ka sa pagdurusa. So, gano'n. Bagamat gusto ni Faustina na piling na ang Diyos para ano na siya, no, makadaya na siya sa mga nararanasan niya. Pero sabi niya, kung kalooban mo na hindi pa ako umalis, okay. Tinatanggap naman niya. And so, the suffering continues. The suffering would continue. Isang malaking pagtitiis dahil lang sa hindi mo pa oras para bumalik sa Ama. Mahirap na desisyon yun, mahirap na naisin pa, lalo na kung naranasan mo na yung kapayapaan sa kabila. Knowing that when you go back on earth, these same sufferings that you have been suffering for quite a long time, halimbawa may sakit ka. So, araw-araw mong nararanasan yung discomfort. Alam na alam mo kabisadong kabisado mo. Isa talagang malaking decision for the soul to go back. Pagpalit yung sigla na naranasan niya sa kabila. Saglit lang yun pero it lasts. Maybe the lesson here is that kaya nga tayo nandito sa lupa dahil hindi pa natin consummated, hindi pa natin natatapos yung ating mission. Kasi kapag tapos naman na talagang magaganap at magaganap. Unless may bargaining ka na extend na konti. And konti nga ng Diyos makabubuti na i-extend niya. Pero again, crucial decision yun, babalik ka o hindi kasi nga, ang sarap-sarap na doon, babalik ka na naman sa isang mundong mahirap. But if one decides to go back, malilimutan pa rin niya yun. Hindi nagre-register masyado. For some, it registers, pero for many, may kakayanan sila na manahimik. May we all be able to enjoy our stay here on earth. Maganda naman talaga mabuhay dito, pero ang hindi lang maganda dito sa mundo ay yung sufferings, pagdurusa. Tapos hindi pa natin maunawaan, hindi natin alam ba't nangyayari, no? Minsan kasi talaga namang walang kadahi-dahilan. Bigla na lamang. For instance, nagkasakit ka, batang-bata ka pa, asan ang kasalanan mo dun? No? Mahirap pong ipaliwanag and only God knows what happened, what was happening, and what would happen. So kung ano man ang pinagdaraanan at this moment, just pray for the courage. At kung naranasan niyo na rin na pumili kung babalik o hindi, kung sakali mang piliin niyang bumalik, ask for God's grace to give you the strength to sapat na grasya para makayanan ang dagdag pang araw ng pananatili. Sabi nga ni Faustina, we are all in exile. Kaano tayo, no? Nasa isang pinatapon tayo dito sa mundong ito. Naging bilanggo tayo dito. Pero darating din ang panahon na makakalaya tayo. Just enjoy the ride while being here. Gumawa ng maraming kabutihan.
ang pisal kung may mga kasalanan. And the Lord will always give us the strength na bibigay palagi niya yung lakas para kayanin natin ang pagsubok. Si Faustina rin nagsabi na hindi man tayo bibigyan ng Diyos kung it is beyond our power. No? Kaya lagi namang nasa tansyado ng Panginoon kung ano ibibigay sa atin at kung masosolusyonan natin. Kung sakit man po yan, no? Maaari kang gumaling physically or maaring sa kabilang buhay ka na gumaling, ang mahalaga po ay gumaling.